karakmek, meron tayong ikakabit na naman na compressor ngayon. At ating i-install ito guys. Meron tayong kompleto na yung ating gamit. Meron tayong filter dryer. At mayroon na tayong mga nitrogen, vacuum, saka yung ating panghilang. Ito yung ating bagong compressor, R11, vacuum. Yan pa. Ano nga? So ito guys yung kanyang kable nitong, bali natatnan na natin kasi ito na natanggal yung kanyang terminal socket. So hindi tayo ang nag-check dito, sa atin lang hinabilin at tayo ang gagawa. So hindi ko lang mabidyuhan lahat guys ng galaw dahil limitado yung ating oras, saka tayo ay empleyado lang. So kung ano lang yung ating kita sa video natin, yun lang guys yung ating ipapanood sa ating mga karakmek. So natanggal na natin guys yung kanyang ito sa kanyang base, yung kanyang bolt. So putulin na lang natin ito guys ng tube cutter siguro o lagari. Yan. So yun guys, puputulin na lang natin ng tube cutter itong connection nitong ating compressor para matipid din tayo sa gas dahil yung ating panghinang ay sobrang liit. Lahat putulin lang natin. So yun mga karakmek, kinakargahan natin ng R11 para matanggal natin yung mga dumi sa mga pipes. Ayan. So nilagyan natin ng dalawang access valve para yung may leak pa para din pumasok yung ating R11. Yan, meron na, may karga na to. Yan. So ayun, lumabas na nga ang langis Sarado muna to. Lumabas na ang langis. Langis yan guys So pwede na natin i-flashing ng nitrogen. Yan, ayun siya guys Yan. Ayos na yan. Yan ang magandang pang flashing. R11 sinasabi. Linis siya Yan, malinis naman. Isang bagsak pa lang yan, malinis na. Yan yung condenser coil yung ating nilinis ngayon. Kaya ang una nating nilinis, condenser coil. Yan. Ang una nating nilinis at flashing ng R11 ay condenser coil. Yan. Lamig Pahilig mo. Okay. So sunod natin guys yung itong evaporator coil. Yan. Yan Tapos ko talaga yan. Ayun guys, ang magandang pag-flashing talaga. Boy flashing tayo ngayon guys. So yan mga karakmek, na ikabit na natin yung kanyang filter dryer.
Ayan, check natin kung walang leak yan. Wala naman, ayos naman. Ayos naman ang pagkaka-welding niya eh. Kapag-kapain lang natin. Malinis naman eh. Huwag muna yung kapain dahil mainit yung isa. Iyon. So, ganyan na yan mamaya. Susunod ay compressor. So yun guys, hinangin na natin. Bilisan na natin para tapos agad. Ating loops. Ating knobs. Para maganda. Kapit. Uy, nasunod na. Dami pangkala. So yung mga karamay, bisitahin natin kung tama yung ating naggagawa. Palagay ko ay tama naman eh. Kasi ano, yan, ito. Hindi naman masyadong sunog eh. Hindi ko pupunta sa loob eh. So kaya yan, tama kaya yan. Kuha ka pa ng hilang para matibay. Yan. Hindi malipad. So yung kaya makapal yan, ginamitan natin ng coupling na ano. Ito
3/4 na tubo. Wala tayong dito. Wala tayong 1/2. Kaya ginamitan natin ng 3/4. Pandugtong yan. Okay na yan. Okay na lang natin guys dahil ang hirap para malaman natin kung may kailangan pang hinangin o okay na siya. Dito naman sa suction side. Parang okay naman siya eh. So yun guys, liligtas natin, kargahan natin ng nitrogen. Ayan, hanggang sa 250 okay na. Ayan, okay na yan, 250. Okay na yan guys, 230 pala. Pwede na yan, lalabas na yung panghon dyan. Maliit na leaking kung meron. So ayun mga pinag wala namang natin yung nitrogen na pressure. Nitrogen ito guys nitrogen. Ayan, para so ilinis na din natin dito sa kanyang panel para malinis din. Tapos ibabakin natin ngayon mamaya pag tapos yung pag-release ng kanyang nitrogen. So sira na agad tong ating hose, kaya ang ginamit natin na hose doon ay ito na kaya ang ating gamitin, yung kulay dilaw dito. Gawin natin, palitan natin to. So ayun mga karakmek, ipalit ko lang itong hose natin dito sa kulay blue dahil may leak yung ating hose na isa. Pero check natin, parang may kasama ibang hose dito. So okay na, hindi na pala. Itong dilaw ay dito lang. So meron tayong spare dito guys na isang hose pero kulay pula din. So bala itong kulay blue wala na ito, hindi na natin gagamitin dahil may leak eh. Ayan, so ito ang gagamitin natin na hose doon sa ayos kaya to, parang sira na yung ayun mga karakmek, at ongoing na tayo sa pagpapakyum ng mga ito. Pwede itong pangkubos guys, ito pangkubos, yun lang yan. So ayan guys, habang nagbabacuum tayo, ito hapit-hapitan na natin itong mga ganito para antayin natin yung 30 minutes na pagbabacuum. Eh madami pa tayong magagawa. Ayan, katulad yung pag-aayos nito, ayan, lalagyan natin ng cable tie or electrical tape. Ayusin natin dito para puging-pugi naman. Ayan, dahil mga pugi yung technician eh. Ayan. Ayan. 30 minutes yan guys, 30 minutes ang vacuum natin. So ito, check natin kung may kagabit pa natin para maganda yung pagkakalagay ng ating filter dryer. Ayan. Ayun guys, yung arrow papunta doon sa evaporator natin. Ayan. So yun mga karakmek, okay na siya. Ayan. At tapos na natin i-vacuum. So ito na yung crayon na yung kanyang sunod. So parting natin, nakaparting na nga. So kargahan na natin ngayon guys. So ang ginamit ko muna guys ay dilaw papunta doon sa suction side dahil sira na yung ating, ito muna ang kargahan natin sa high side muna. Dapat dito yung balbula sa banda dito hindi dito.
Pero okay na din. Lik pa. So yun guys, puno yung ating freon bagong bukas. So ganyan lang muna siya. Madami naman yung liquid eh. Yan, may leak lang dito guys oh, sa kanyang hose. May problema yung ating hose ah. Ganyan na. Ayan, so standby muna natin ng pressure. Ayan, hanggang sa tumigil yan. So sabay leak test natin. Ayan, sarado muna natin. Ilan na. Oh, meron din leak din doon. Pangit yung ating hose ah. Yan, 250 na. Ayan, papaandarin natin mamaya mga karakmek itong ating unit na package AC. Ayan, pagkatapos ng ating final leak test. Ito, sabon yung ating pang leak test dahil wala tayong liquid soap. Ayan. So powder ata yan eh, pero ayos naman. Basta tiwala tayo sa ating paghihinang eh, ayos yan. Sir Daisy, sir. Okay, sir. So ayun mga karakmek, na kumpleto na natin yung pagkabit ng compressor, filter dryer at sa mga ibang accessories. Yun, umandar na nga yung ating ginawa. Yun. Hindi naman yung ating compressor ng ibang compressor yung umandar. So kailangan natin takpan guys ito para malaman natin kung tama yung masusukat natin dito na amperahe, ganun. Okay na pala, itakip natin dito para malaman natin. Lilipat natin mamaya. Yan, ganyan lang muna siya. Hello sir. Yes sir, it's working sir, the number 1 compressor. Yeah, the compressor. The only one working, sir. Maybe only one working, sir. Maybe after a minute, and the other compressor is working. But are you sure it is working, number 1? Yeah, sir. Yeah, working, sir. And you check both of them? I will check, sir. I will check after working all the compressor. Okay, sir. So ayun mga karakmek, mamaya pa yan naandar yung isa dahil hindi ko natin kung umaandar. Yeah, umaandar, mainit yung kanyang. Yeah, so ganyan lang muna guys, antayin natin dahil may timer delay yan eh bago mag interval yung kanyang isang compressor. Ayan. So hintayin natin na umandar. Malalaman naman natin dito guys kung aandar siya. Yan. So ang umaandar ngayon guys ay yung compressor number 2. A1 pala, A1. So ayun mga karakmek, umandar na yung ating compressor. Ito na siya, 5.8 ampere. Ang ating karga na ngayon ay nasa 125. Yan, nasa 420 yung ating
Sa 450 yung ating discharge. So ikumpara natin guys mamaya yung isa. Sukatan lang muna natin lahat ng amperahe. 7 itong kanyang common line 1 yon. 6.9 ampere yung line 3. Itong line 2 5.9. Itong line 1 ay 7. Ayan, 7 nga. Ayan, so yun guys, ikumpara natin dun sa kabila. Ang line 1 niya ay 6.2. So mas mataas tong isa. At pwede nating magbawas tayo ng kaunting refrigerant. Ayan, patayin muna natin dito guys sa kanyang valvula. So magbawas tayo kaunti. So ayun mga karakmek, ito na yung amperahe niya, 6.6 ampere nasa line 1. Ilagay natin sa line 2 5.6 at sa line 3 ay 6.5. Yan. Ang ating suction pressure ay 120, tapos yung ating high side ay 415. So tamang tama lang. At ating ikumpara dito sa kabila, yung kanyang amperahe dito ay natin na, ayan, 6.3. So 2 points lang yung kanyang, 2 ampere lang yung pagitan. Pwede na yun guys, pwede na. Ayan, bawasan pa natin ng konti. Isakto natin sa 120. Ayan, dahan-dahan lang. So ayun mga karakmek, kinumpara natin dito sa isa. Halos parehas lang yung kanyang high side. Yan. Yan. Dahil dalawang compressor ito. Ayun. Ito yung isa, yung luma. At ito yung bago. So parehas lang guys yung kanyang high side. Yan. Medyo mataas konti. Gaganyan siya. Karakmek, ito kapain natin. O yun, malamig. At ito yung isa malamig. At yun doon guys ay nagpapawis-pawis na siya doon. So ibig sabihin malamig na yung evaporator. At ito ay mainit naman. Yan. So okay na siya. So check natin guys yung mga tools natin, baka may naiwan sa loob. Ayan, kikita naman sa video pagka may naiwan. Final video yun eh, pag may naiwan eh. Oh, wala na oh. Sige, sasarado na natin bro, para tayo maka-uwi na. Ayan. Ayun bro, yung manik. Dyan na yan, para makita niya yung luma. Yan, so sasarado na namin guys ha. Wala nang sisilip. Yan, so yun guys, yung ating mga mahiwagang gagamitan. Ayun. Yan yung lumang compressor. So yan guys, hanggang dito na lang yung ating mga video sa pagpapalit ng bagong compressor. Oh, meron pala naiwan bro. Ito. Takip. Yan. So hanggang dito na lang guys. Ang ating mga video ay walang dagdag pero may bawas. Thank you so much for watching. Don't forget to subscribe my channel.